si Professor Yan Jin, si Professor Shizuo, at ang mga examinee ay naglalakad patungo sa isang orb na nasa ibabaw ng isang pedestal. Habang papalapit sila sa orb, sinimulan ni Professor Yan Jin na ipaliwanag ang huling pagsusulit, isang pagsubok ng talento sa superpowers. Ipinaliwanag niya na, base sa kanilang impormasyon, si Minghi ay may talento na white dust. Gayunpaman, pinutol ni Minghi ang kanyang pagsasalita at nagtanong kung bakit nila kailangang kunin ang pagsusulit sa talento ng superpowers matapos ang tatlong naunang pagsubok. Iginiit niya na kung papasa sila sa tatlong naunang pagsusulit ngunit babagsak sa huli, parang wala nang halaga ang mga naunang pagsubok. Ipinaliwanag ni Professor Yan Jin na ang mga patakaran ay patakaran, at kailangan nila itong sundin. Ngunit kinutya siya ni Minghi at sinabing tila nakalimutan ni Professor Yan Jin na siya mismo ang patakaran. Naging agresibo si Professor Yan Jin, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Minghi. Nagkunwari si Minghi na walang alam, at nagtanong kung pwede na ba siyang mauna sa pagsubok. Tumugon si Professor Yan Jin na siya ang huli sa pila, at sinabing wala namang halaga kung sino ang mauna. Iniutos niya kay Assistant Shizuo na itala ang mga resulta, na agad namang sumunod. Si Ping Linghui ay nagboluntaryong mauna at agad na lumapit sa orb. Nang hawakan niya ito, nagsimulang umikot ang mga lilang kulay sa loob ng orb. Binigyan siya ni Minghi ng thumbs up, at sinabing hindi niya inasahang si Ping Linghui ay may Violet Soul Tier na talento. Nagpatuloy ang pagsusulit, at isa-isang humawak ang mga examinee sa orb. Sa kagulat-gulat na pagkakataon, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng Violet Soul Tier na talento. Hindi maiwasan ni Minghi na magtanong kung paano nangyari ang ganoong pagkakataon. Lumapit si Professor Yan Jin kay Minghi at ipinaalam na sinuri niya ang impormasyon tungkol sa kanya. Sa pagkagulat ni Minghi, nalaman ni Professor Yan Jin na siya ay lumahok sa pagsusulit ng Nando Institute. Bagamat nakakuha si Minghi ng perpektong marka sa ibang pagsusulit, ang antas ng kanyang talento ay white dust lamang, isang nakatagong superpower ngunit walang halaga sa labanan. Natuto si Minghi ng lahat ng tungkol sa superpower sa high school, maliban sa isang mahalagang katotohanan, ang unang bagay na matutunan sa kolehiyo ay na ang mga ranggo ng superpowers ay maaaring magbago. Ang pagbabagong ito ay posible gamit ang isang material na tinatawag na life bead, na makukuha mula sa isang espesyal na calamity beast. Sa tulong ng life bead, maaaring palitan ng mga superhuman ang kanilang orihinal na superpower ng bago, basta't mayroon silang sapat na pera. Ipinaliwanag ni Professor Yan Jin na ang minimum na pamantayan para sa recruitment ay ang pagkakaroon ng Violet Soul rank. Hinamon niya si Minghi kung paano niya malalampasan ang ibang examinee gamit lamang ang kanyang malakas na kamao, bilis, at perpektong reflexes. Ipinahayag din niya ang mapanirang kapangyarihan ng Ultimate Soul Art, na lampas sa kakayahan ng katawan. Nagpasalamat si Minghi ng sarkastiko kay Professor Yan Jin, at sinabi niyang naniniwala siyang ang malalakas na pangunahing kasanayan ay maaaring lumikha ng mas mapanirang Ultimate Soul Art. Nang hawakan ni Minghi ang orb, nag-flashback ang kanyang alaala sa kanyang unang pagsusulit sa talento. Nagpakita ng asul na liwanag ang orb, na nag-udyok kay Professor Shizuo na ipaliwanag na ito ang nakikitang talento ni Minghi, na kahawig ng kamao. Biglang lumitaw si Professor Guzo, at nagkomento na ito ay isang blue spirit talent lamang. Ngunit, sa kabila ng kaguluhan, nagpatuloy si Professor Yan Jin sa pagmamasid kay Minghi. Hindi nagtagal, nagsimulang maglabas ng lila na liwanag ang orb, na ikinagulat ni Professor Yan Jin at ng mga professor. Sinabi ni Ping Linghui na ang superpowers ay maaaring magbago, at ang white dust na ranggo ni Minghi noong nakaraang taon ay hindi nangangahulugang palaging ganoon. Napansin ni Minghi na nagsisimulang maglabas ng pulang liwanag ang orb, kaya agad niyang tinanggal ang kanyang kamay. Pinuri siya ng goddess dahil sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas, at sinabing hindi niya kailangang ipakita sa mga hangal na tao ang kanyang red sovereign talent. Naglakad si Minghi patungo kay Professor Yan Jin, at tinanong siya kung nakapasa siya sa pagsusulit. Kinumpirma ni Professor Yan Jin na siya ay nakapasa. Sa may kasamang pang-aasar, nagpasalamat si Minghi kay Professor Yan Jin sa pagkilala na ibinigay niya sa kanya, at binanggit niya dahil lahat ng mga estudyante ay may Violet Soul, marahil ay magiging pinakamataas ang kanyang kabuuang score sa pagsusulit.
Sinabi ni Professor Shizuo na ito ay inaasahan base sa kahangahangang performance na ipinakita ni Minghee. Sinabihan ni Professor Yan Jin si Minghee na huwag maging mayabang, at naglakad papalayo kasama si Professor Guzo. Tinanong ni Professor Shizuo si Minghee kung bakit hindi siya kumuha ng entrance exam sa taon na iyon, na tiyak na papasa siya ng mataas batay sa kanyang mga kasanayan. Tumungo si Minghee at kinuskos ang ulo. Inutusan ni Professor Guzo ang mga examinees na magpahinga sa resting room sa gilid. Binanggit ni Professor Guzo na magsisimula na ang actual combat sa ilang sandali. Isang abiso ang ipinaskil sa labas ng opisina ni Professor Yan Jin na nagsasabing nagsasagawa sila ng special admissions exam, at nangangailangan sila ng mga estudyante upang tumulong sa aktwal na combat test. Sa loob ng opisina, nagmura si Professor Yan Jin, at nag-isip kung sinasadya bang magdulot ng gulo ni Minghee. Ipinagpalagay ni Professor Guzo na baka isang elite na estudyante mula sa ibang institute si Minghee na sadyang gustong guluhin ang kanilang Nando Institute. Walang kumatok sa pinto, ngunit nagbigay ng utos si Professor Yan Jin na papasukin ang sinuman. Ilang sandali pa, pumasok si Fan Kai at nagpakilala. Sinabi niyang narinig niya ang pangangailangan nila ng mga voluntaryo para tumulong sa actual combat test at tinanong kung makakatulong ba siya. Sumagot si Professor Shizuo sa hiling ni Fan Kai, na nag-aalala na baka hindi ito makatarungan sa mga examinees kung siya ay sasali. Pumangatlo siya sa mga estudyante sa lungsod ng Lanyang at isang taon na siyang nag-aaral sa institute. Nagsalita si Professor Guzo, na dahil special admission exam ito, kailangan nilang sumunod sa mahigpit na regulasyon. Idinagdag ni Professor Guzo na si Fan Kai ay kabilang sa top 10 sa actual combat sa batch ng mga second-year students sa Nando Institute. Nang marinig ito, ngumiti si Professor Yan Jin, at nagdesisyong gawing kalaban si Fan Kai ng mga examinees. Ang huling pagsusulit ng special admission exam ay ginanap sa combat arena. Habang tinitingnan ni Ping Lingwei ang paligid, napansin niyang marami ang mga estudyanteng dumating upang manood ng combat section ng exam. Samantala, si Minghee ay kabilang sa mga nanonood at naghahanap kay Lu Chen, ngunit hindi niya siya mahanap, kaya't mabilis niyang tinanggal sa isip ang pag-iisip na baka may kasintahan na siya. Sinimulan ni Professor Shizuo ang combat section, at inianunsyo na bukas ito sa lahat at maaring manood ang mga estudyante ng mga laban. Sinigurado ni Professor Yan Jin sa mga manunood na ang mga laban ay magiging patas at walang pagpabor upang maiwasan ang anumang akusasyon ng pagmamalabas sa kanyang kapangyarihan. Idinagdag ni Professor Guzo ang mga pairing ng actual combat test kung saan si Minghee ay makakalaban si Fan Kai, si Ping Lingwei ay makakalaban si Jiang Xinghe, at si Xu Dangshu ay makakalaban si Wang Binlong. Habang pinag-uusapan ng mga manunood ang mga pairing, nagsimula silang magpuri sa kahangahangang kasanayan ni Fan Kai sa combat, at binanggit na siya ay kabilang sa top 10. Nang makita ng mga tao si Fan Kai na pumasok sa arena, sumabog ang mga palakpakan at sigawan bilang suporta at papuri. Nang magkita sina Fan Kai at Minghee, sinabi ni Minghee ang kakaibang coincidence ng kanilang pairing. Tumugon si Fan Kai na ito ay inayos ng institute kaya't wala siyang magagawa, ngunit pinayuhan ni Fan Kai si Minghee na hindi siya maghihirap sa laban. Sumagot si Minghee nang may kumpiyansa na hindi siya magtitiwala sa awan ni Fan Kai. Naniniwala si Fan Kai na ang araw na iyon ang araw na tuluyan niyang matatalo si Minghee. Sa kabilang banda, naiisip ni Minghee na matagal na niyang hindi nakikita ang hypocritical na mukha ni Fan Kai. Nang magsimula ang laban, nagtipon ang hangin sa mga kamay ni Fan Kai at ipinagmalaki niyang hindi alam ni Minghee ang tungkol sa kanyang kakayahang magkontrol ng hangin. Nang hindi na mag-aksaya ng oras, sumugod si Fan Kai kay Minghee gamit ang kanyang Gale Force Ram technique. Agad na sumagot si Minghee, iniswing ang kanyang kaliwang braso at itinikom ang kamao. Nang malapit na si Fan Kai, tumira siya ng suntok, ngunit ang buong katawan ni Fan Kai ay napalibutan ng hangin. Ang pagtama ng kamao at hangin ay nagdulot ng alikabok sa paligid, at napaatras si Fan Kai. Nang makabawi siya, naguguluhan siya at tumingin kay Minghee. Sinabi ni Minghee na tapos na siyang mag-warm up, at handa nang magseryoso sa laban. Tinawag ni Minghee si Fan Kai na isang two-faced bastard, at inamin na matagal na niyang kinasusuklaman si Fan Kai mula pa noong high school.
Dito, galit na sumagot si Fan Kai at ininsulto si Ming He. Tinawag niya itong basura na hindi nakapasa sa Superhuman Institute's entrance examination. Sinabi ni Ming He na tuwing malapit siya kay Lu Chen, palaging nang aabala si Fan Kai at tinatawanan siya sa likod. Idinagdag pa niya na sinabi ni Zhu Xing at Lu Xinghong sa kanya na si Fan Kai ay nakikipagsabwatan sa ibang mga estudyante upang itakwil siya. Tumanggi si Fan Kai sa mga akusasyong ito at sinabing hindi na niya kailangang itakwil pa si Ming He na tinawag niyang isang jobless hobo. Pinagtawanan pa ni Fan Kai si Ming He at sinabi na baka ang training nito ay tungkol lang sa pagdadala ng mga bricks sa isang construction site at hindi kayang mangarap na makapasok sa institute. Tumugon si Ming He at tinanong kung bakit pa siya sumali sa special admission exam kung ganoon. Ibinunyag ni Fan Kai na siya mismo ang nag-volunteer at hiling na maging kalaban ni Ming He. Tinanong ni Ming He ang guro kung totoo ba yun, na agad namang kinumpirma ni Professor Shizu, higit pa, specifically na gusto niya na maging kalaban kanya. Ang revelation na ito ay nagpasiklag kay Fan Kai na galit na galit. Sinabi ni Fan Kai na bilang combat examiner ni Ming He, kung itinuturing niyang hindi karapat-dapat si Ming He. Idinagdag pa ni Fan Kai na hindi karapat-dapat si Ming He sa Superhuman Institute, lalong-lalo na kay Lu Chen. Inalala ni Fan Kai na kahit saan sila magpunta ni Lu Chen, palaging naroon siya upang guluhin ang atmosphere. Naganap ito ilang araw na ang nakalipas. Si Ming He ay ipinayo kay Fan Kai na magpersige kay Lu Chen nang may paggalang kung talagang gusto niya. Naniniwala si Ming He na ang tagumpay sa panliligaw kay Lu Chen ay nasa kamay ni Fan Kai, at walang dahilan para magalit si Fan Kai sa kanya. Nagpatuloy si Ming He sa pagpapalagay na maaaring ipahayag na ni Fan Kai ang kanyang nararamdaman kay Lu Chen noon, at brutal na tinanggihan, kaya't nagdesisyon si Fan Kai na gawing target si Ming He upang ipakita ang kanyang kahusayan. Hindi direktang inamin ni Fan Kai ang lahat at sinabi kay Ming He na ang makita siya ay nagpapagalit sa kanya. Inangkin ni Fan Kai na ang Superhuman Institute ay isang sagradong lugar na hindi maaaring pasukin ng mga katulad ni Ming He. Ang galit ay sumiklab kay Fan Kai at hindi niya mapigilan ang mang-insulto laban kay Ming He. Tinawag ni Fan Kai si Ming He na isang biro, isang basura, at sinabing karapat-dapat lamang siyang magbuhat ng semento sa isang construction site, maghatid ng takeout sa mga mabahong lugar, at maghugas ng mga pinggan sa isang sirang restaurant. Naniniwala si Fan Kai na ang pagiging superhuman ay isang trabaho na hindi kayang gawin ni Ming He. Sinabi ni Ming He kay Fan Kai na kumpara sa kanyang dalawang mukha, ang tunay na Fan Kai ay mas magaan sa pakiramdam para sa kanya. Ngunit inamin ni Ming He na nais pa rin niyang bugbugin si Fan Kai. Pinayuhan ni Fan Kai si Ming He na siya ay examiner at iminungkahi na magsimula na siyang lumuhod at magmakaawa upang pumasa sa pagsusulit. Itinapon ni Ming He ang kanyang jacket kay Ping Linghui, at sumigaw na matagal na niyang gustong bugbugin si Fan Kai. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil wala siyang sapat na pera para bayaran ang mga medikal na gastusin ni Fan Kai. Nahulog ang jacket kay Ping Linghui at naging excited siya, umaasang magsisimula na ang laban. Ipinakita ni Ming He ang kanyang mga biceps at sinabi na ang combat exam ay ang perpektong dahilan para mas legit ang pambubugbog kay Fan Kai. Dagdag pa niya, hindi niya na kailangang magbayad ng mga medikal na bills ni Fan Kai dahil bahagi ito ng combat exam. Pumikit si Fan Kai at tumawa, sinabing siya ay nasa top 10 sa combat ng kanyang grade. Ngunit biglang dumaan si Ming He sa harap ni Fan Kai, at naghanda na magbigay ng isang kanan na suntok. Agad na hinarang ni Fan Kai ang suntok gamit ang kanyang siko, pero tinulak pa rin siya ng lakas ng suntok, at nahirapan siyang makabangon, habang aktibo ang pangalawang yugto ng mabilis na bilis ni Ming He. Dali-dali siyang nagdash papunta kay Fan Kai na nagtatangkang bumawi ng balanse. Si Ming He ay naghanda na magbigay ng suntok habang si Fan Kai ay nabigla. Ang biglaang bilis ni Ming He ay nagpaangat kay Fan Kai, at nakatama ng uppercut si Ming He sa mukha ni Fan Kai. Damyugo ang mukha ni Fan Kai, at ang kanyang salamin sa mata ay nahulog. At isang pangngipin ang natanggal. Ginamit ni Fan Kai ang kanyang wind manipulation upang makontrol ang sarili at hindi tuluyang mawalan ng balanse. Namutla ang kanyang mga mata at nagtakip ng bibig nang makita ang mga sugat. Tumigil siya sa pagbibitiw ng walang kwentang salita,
at nagsimulang magtipon ng hangin sa kanyang mga braso habang ginagamit ang hangin upang manatiling nakaangat sa itaas ni Ming-Hi. Ginamit niya ang spirit art na Gale Force Whip upang atakihin si Ming-Hi. Ang hangin ay lumawak at dumami, nilamon ang lugar kung saan nakatayo si Ming-Hi. Ang buhangin ay kumalat ng malakas mula sa mga galaw ng Gale Force Whip. Tumawa si Fan Kai at ininsulto si Ming-Hi, sinabing hindi siya makakalapit sa kanya. Inangkin ni Fan Kai na ang kanyang superpower ay hindi matitinag at walang silbi ang malakas na mga kamao ni Ming-Hi. Ngunit si Ming-Hi ay hindi nagpatinag, hinawakan ang buhangin, at inilapat ito sa kanyang kamay, tiniklop ang kanyang kaliwang kamao, at gumamit ng Mystic Fist Technique. Si Fan Kai ay namutla at kitang-kita ang excitement habang ang Wind Python ni Fan Kai ay solidifying. Ngunit mabilis itong napalitan ng shock nang matuklasan na may kumikislap na bagay sa loob ng umiikot na buhangin. Mabilis na nagbago ang sitwasyon nang biglang umusbong ang isang Sand Pillar Fist mula sa ilalim ni Fan Kai, at tinulak siya palayo. Tumayo si Ming-Hi sa baba ng Sand Pillar Fist at nag-pose para bang may sinuntok siya. Nagulat ang mga tao at nagtaka kung si Fan Kai nga ba ay nasa top 10 sa kanilang taon, habang ang isang examinee na hindi pa nakapasok sa paaralan ay tinatalo siya. Isang babaeng miyembro ng audience ang nagsalita at sinabi, ang lalaking ito ay malakas. Hindi kulang ang inaasahan ko sa taong nakakadate ni Lu Chen. Nang dahan-dahan tumayo si Fan Kai, inamin niyang nakalimutan niyang sabihin kay Ming-Hi na ang kanyang superhuman ability ay may kasamang passive ability. Kapag siya ay galit, mas lumalakas ang kanyang Gale Force. Ang kanyang Soul Aura ay lumakas ng husto, at naging sanhi ito ng kaguluhan sa buhangin sa paligid niya. Nang maghanda siya ng teknik, pinasalamatan ni Fan Kai si Ming-Hi sa pagbigay ng pagkakataon upang ipakita ang kanyang pinakamalakas na estado. Ginamit ni Fan Kai ang Soul Art na Rampant Tornado, isang teknik na tanging ang mga nasa Violet Soul rank lamang ang makakagamit. Dahil sa lakas ng Rampant Tornado, natakot ang mga audience, ngunit napansin nila na seryoso na si Fan Kai. Nag-alala si Professor Shizuo, at sinabi kay Professor Yan Jin na akala niya ay ipinagbabawal sa mga examiner na gumamit ng Ultimate Soul Art. Tahimik si Professor Yan Jin, ngunit patuloy na nagmamasid. Habang ipinagyayabang ni Fan Kai kay Ming-Hi na tapos na ang lahat at nawalang silbi ang brute force ni Ming-Hi, ang Sun Pillar Fist ay gumuho sa harap ng Rampant Tornado. Si Ming-Hi ay nagmasid sa Soul Art ni Fan Kai, at ngumiti, nakita niyang kulang pa ang teknik ni Fan Kai kumpara sa sarili niyang Soul Art. Habang ang mga tao ay nagsimulang mag-isip kung kaya ba talagang talunin ni Ming-Hi si Fan Kai. Sinabi ni Professor Guzo na may mga level ng Violet Soul rank, at itinuturing na malakas ang Gale Force combat power ni Fan Kai. Pinanindigan ni Professor Shizuo ang pangungumbinsi kay Professor Yan Jin, ngunit walang ginawa si Professor Yan Jin. Ipinagpatuloy ni Ping Lingwei ang paghikayat kay Ming-Hi na tumakas, ngunit sa huli, ang Rampant Tornado ay nilamon si Ming-Hi. Naging tense ang lahat ng naruroon, at hindi napigilan ni Professor Yan Jin ang paglunok ng laway. Sa loob ng Rampant Tornado, sinabi ni Ming-Hi kay Fan Kai na kung gusto niyang talunin ang isang tao, dapat niyang ilabas ang kanyang Soul Art ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya kay Fan Kai na ang pagmura ay magpapakita sa kanya ng galit at kahinaan. Dahil dito, nagalit pa si Fan Kai, at sinabi na nais niyang ipakita kay Ming-Hi na wala na siyang dignidad, at bubugbugin siya pabalik sa pagkakaroon ng Pele sa ospital gamit ang Rampant Tornado Complete Explosion. Si Ming-Hi ay tumayo ng matatag at naghahanda upang sumugod. Ang hangin ay umiikot patungo sa kanyang kanang kamao. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang signature na teknik, ang Hurricane Fist, at tinutok ito kay Fan Kai na lumulutang sa itaas. Nang makita ni Fan Kai na mabilis na papalapit ang Hurricane Fist, nahirapan siyang magdesisyon kung ano ang gagawin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at wala siyang magawa kundi gamitin ang kanyang mga braso upang harangan ang papasok na atake. Ang Hurricane Fist ay naglalagablab at pumutok sa malakas na hangin na galing kay Fan Kai, na nagdulot ng alikabok na bomb-alot sa buong arena. Nang hamupa ang alikabok, makikita si Ming-Hi na cool na nakatayo na may nakatikom na kamao. Habang si Fan Kai ay nakadikit sa pader na may nakabakat na kamao sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata at bibig ay nakabukas sa pagkabigla.
Ang hangin na naipon sa kanang kamao ni Ming-Hi ay nagsimulang mawala. Ang mga manunood, mga professor, at si Professor Yan Jin ay nabigla sa kanilang nakita, ang kanilang mga mata at bibig ay nakanganga sa hindi makapaniwala. Tanging si Ping Linghui lang ang nagdiriwang sa tagumpay ni Ming-Hi. Si Fan Kai ay bumagsak sa kanyang mga tuhod bago tuluyang sumubsob sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang nahihirapan siyang gumalaw. Pagkalipas ng ilang sandali, nahirapan siyang magtanong kay Ming-Hi tungkol sa teknik na ginamit niya. Sumagot si Ming-Hi na ang ginamit niyang teknik ay ang Mystic Fist, na may kakayahang gawing lakas ang nasa paligid, at sa pagkakataong ito, ang hangin ni Fan Kai ang ginamit niyang medium. Habang patuloy na nahihirapan si Fan Kai na makabangon, sinabi niyang hindi siya makapaniwala na natalo siya ni Ming-Hi gamit ang isang spirit art laban sa soul art niya. Ipinaliwanag ni Ming-Hi na kung ginamit niya ang soul art niya, sana ngayon wala na si Fan Kai. Idinagdag pa niyang bilang mga dating kaklase, nais niyang magbigay ng respeto kay Fan Kai. Tinanong ni Fan Kai si Ming-Hi kung paano niya nagawa iyon. Si Ping Linghui ay lumapit at ibinalik ang jacket ni Ming-Hi at tinawag na tanga si Fan Kai bago sinabi na pumasa na si Ming-Hi sa Superpower Talent Test, at mayroon ding Violet Soul Superpower Talent. Binanggit niyang natalo ni Ming-Hi si Fan Kai nang hindi ginagamit ang soul art niya. Hindi makapaniwala si Fan Kai na ang talento ni Ming-Hi ay naging Violet Soul. Inutusan ng mga medical personnel si Fan Kai na tumigil sa pagsasalita at umakyat sa stretcher. Sinabi ni Ming-Hi kay Fan Kai na ang mga tao ay umuunlad, at dapat niyang tanggapin ang pagkatalo at mag-enjoy sa ospital dahil sa haba ng panahon ng kanyang pagpapagaling, batay sa kanyang mga sugat. Sa huli, naglakad sina Ping Linghui at Ming-Hi, iniwan si Fan Kai. Habang papalabas, buong tiwala si Ping Linghui na nagsabi na hindi magiging mahirap makakuha ng momentum sa Nando, dahil ang isang tao na ranked sa top 10 ay may ganoong kainahinang laban. Sumagot si Ming-Hi na maraming mga henyo sa Superhuman Institute ng Nando at hindi lahat sila ay kasing hina ni Fan Kai. Nang marinig ni Fan Kai ang usapan nila, sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang mga tao ay hiniling na tanggapin na si Ming-Hi. Pinayuhan ni Professor Shizuo si Professor Yan Jin na dapat nilang tanggapin na si Ming-Hi kung hindi ay magiging paksa sila ng kritisismo. Pinaalalahanan ni Professor Yan Jin si Ming-Hi na huwag magmadali dahil ang Nando Superhuman Institute ay palaging may mga henyo sa combat power. Sumagot si Ming-Hi na dapat maging mas mahigpit si Professor Yan Jin sa kanilang mga pagtanggap ng estudyante, dahil kung tinanggap nila ang mga estudyante tulad ni Fan Kai, magmumukhang lahat ng top 10 ay pumasok sa backdoor, na magdudulot ng pinsala sa reputasyon ng institusyon. Nagsuggest si Ming-Hi kay Professor Yan Jin na tanungin siya kung may estudyante siyang ayaw tanggapin, at magtitiyak siya na hindi tatanggapin ang mga iyon. Napilitan si Professor Yan Jin na mag-congratulate kay Ming-Hi at sabihin na naging estudyante na siya ng Nando Superhuman Institute, at pinaalalahanan si Ming-Hi na maging mapagpakumbaba, bukas ang isipan, at magalang. Tumugon si Ming-Hi na depende sa guro kung magiging ganun siya, at pinaalalahanan siya ni Professor Yan Jin na huwag lumabis. May isang tanong mula sa crowd kung ibabalik ba ang mga medical bills ni Fan Kai, pero mariing sinabi ni Professor Yan Jin na ipinagbabawal ang paggamit ng soul art sa student combat at si Fan Kai na mismo ang nagtakda ng mga problema kaya hindi sila magbabayad. Kahit nasa stretcher na si Fan Kai, nagpatuloy siyang magpahayag na hindi siya nag-aalala tungkol sa pera. Sinabi ni Ping Linghui na marami na siyang nakitang matitigas ang ulo pero hindi pa siya nakakita ng kasing tigas ng ulo ni Fan Kai tungkol sa medical bills. Kasabay ng pagsusuka ng dugo ni Fan Kai, ang mga medical personnel ay naguguluhan kung bakit siya patuloy na nagsusuka ng dugo. Gayunpaman, nagpatuloy ang iba pang mga laban ng matagumpay. Pagkatapos ng mga laban, nagpaalam si Ping Linghui kay Ming-Hi at umalis upang ipagdiwang ang pagkatanggap sa institute kasama ang kanyang ama. Habang umaalis si Ping Linghui, lumapit sa kanya ang isang babaeng estudyante at tinawag siya bilang isang junior. Sinabi niya na gusto niyang idagdag si Ming-Hi sa WeChat, at nag-alok na maging gabay sa kanya, dahil hindi pa siya pamilyar sa paligid. Nagpasalamat si Ming-Hi at tinanong kung paano ang papunta sa wrong courtyard. Nag-alok ang babae na maglakad silang magkasama dahil patungo rin siya doon, ngunit bago makasagot si Ming-Hi,
Biglang lumitaw si Lu Chen at sinabi sa babae na siya na ang magiging gabay kay Minghi, dahil magkaklase sila sa high school. Nagpasalamat si Lu Chen sa babae at sinabi niyang magalang, ngunit medyo nahihiya ang babae. Ngunit ang babae ay nagtanong pa rin kung maaari ba niyang idagdag si Minghi sa WeChat, ngunit sinabi ni Lu Chen na kasalukuyang ipinapaayos ang phone ni Minghi, kaya't hindi niya ito magagawa. Sinabi pa ni Lu Chen na sira rin ang SIM card ni Minghi kaya kailangan niyang kumuha ng bago. Hindi na nagpilit pa ang babae at naglakad na lang palayo. Pagkatapos umalis ng babae, tinanong ni Minghi kung paano nalaman ni Lu Chen na kailangan niyang palitan ang kanyang phone. Sagot ni Lu Chen, hindi niya ito in-address, bagkus sinabi niyang ang babae ay sobrang interesado kay Minghi. Tinukoy ni Lu Chen na baka nag-exam si Minghi ng magaling dahil sa matinding interes ng babae sa kanya. Tumugon si Minghi na hindi siya nag-exam ng magaling at hindi niya inaasahan na makaharap si Fan Kai bilang kalaban, at ipinahayag niya na pinagaan ni Fan Kai ang laban. Nagtaka si Lu Chen at hindi makapaniwala, dahil alam niyang palagi siyang target ni Fan Kai. Samantala, sa ospital, bumahing si Fan Kai habang ipinapaliwanag ni Minghi kay Lu Chen na may mga tao na mukhang masama pero sa totoo lang, mukha lang silang maganda at walang talino. Pagkatapos marinig ito, sabay silang tumawa ni Lu Chen. Pinuri ni Lu Chen si Minghi at masaya siya na magkaklase sila ulit.